Hello again guys, this is Teacher Giles and for today's video ay mag-share na naman po ako ulit tungkol sa possible na mangyayari pag na-late ka sa klase. So I have 4 classes today na sunod-sunod siya from 8 to 10, bale labas end ko na yung 10. So 8 to 8:30, 8:30 to 9, 9 to 9:30, and then 9:30 to 10. Okay, so may magpa-pop up every time na malapit na yung susunod na klase. May magpa-pop up na minutes, kung ilang minutes na lang bago ka papasok sa next na class mo. So never mong didmahin yon. Dapat naka-intune ka doon. Dapat alam mo rin kung paano i-end ang lesson despite sa yung sa time na duration. Dapat alam mo na paano mag-cut or paano mo i-compress ang ending ng lesson to cope up the remaining minutes para makapasok ka sa susunod na lesson mo. So what I did is, what I always do every time na magkakaroon ako ng sunod-sunod na klase is i-make sure ko na mag-i-end ako ng klase 26 minutes or pinakamataas na yung 27 minutes. So the minimum number of minutes bawat klase is 25. So you have to end your class 25 up. And regarding doon, dapat kailangan natin na isaalang-alang din yung slides na tinuturo natin sa mga bata. Di pwedeng skip yung mga slides ng lessons kasi nadidetect yon ng admin sa Palfish. And balik tayo sa remaining time. We should get in sa classroom ng next klase natin nang hindi pa nakaabot ng 0 minutes remaining. So dapat meron kang allowance na 2 to 3 minutes ahead of time na nakapasok ka na sa next class mo. Kasi pag nangyari yon, may tendency kasi na maglalag yung phone mo, tapos kung ilang seconds na lang yung natitira, makukonsume pa yun sa paglag ng cellphone mo. So dapat i-make sure mo na na-accumulate mo yung tamang time, and at the same time, tamang time din po sa pagpasok. So remember, 3 minutes or 2 to 3 minutes po ang allowance time po natin sa pagpasok sa next class. So make sure na hindi ka lalagpas or hindi ka mabibitin